Mga bansang hindi mo alam na may nuclear bomb. Kapag naririnig natin ang salitang nuclear bomb, agad itong nagdadala ng imahe ng kapangyarihan. Isang uri ng armas na kayang burahin ang isang buong lungsod sa loob lang ng ilang segundo. Isa itong teknolohiyang hindi basta-basta'y nagagawa at higit sa lahat, hindi basta-basta nakukuha. Ang tanong, ilan lang nga ba ang mga bansang may kakayahan nito? At paano nila ito nakuha? Magsimula tayo sa pinagmulan ng lahat, ang Estados Unidos. Sa gitna ng ikalawang digmaang pandaigdig, inilunsad nila ang Manhattan Project, isang lihim na proyekto para lumikha ng pinakamapanganib na sandata sa kasaysayan. Noong 1945, ginamit ito ng Amerika sa Hiroshima at Nagasaki sa Japan, at doon nagsimula ang panahon ng tinatawag na Nuclear Age. Mula sa karanasan ng digmaan, natutunan ng Amerika na ang kapangyarihan ay hindi lamang nasusukat sa bilang ng sundalo, kundi pati na rin sa kakayahang magpasabog ng isang bomba na kayang wakasan ang buong bansa. Hindi rin nagtagal, nakasunod agad ang Soviet Union. Noong 1949 sa pamamagitan ng kanilang kauna-unahang nuclear test na pinangalan ng RDS-1, ikinagulat ng buong mundo na nagtagumpay silang gumawa ng sarili nilang atomic bomb. Ang tanong ng marami, paano nila ito nagawa ng ganoon kabilis? Ang sagot, habang abala ang Amerika sa Manhattan Project, ilang Soviet spies ang lihim na kumopya ng mahahalagang impormasyon. Ngunit hindi lamang sa paninilip umasa ang Soviet Union. Sa tulong ng kanilang mga henyo tulad ni Andrei Sakharov, umusbong ang isang matatag na programang sayentipiko. Pagsapit ng 1961, pinalakas pa ng Soviet Union ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng pagsabog ng pinakamalakas na nuclear bomb sa kasaysayan, ang Tsar Bomba. May lakas itong 50 megatons, halos 4,000 ulit na mas makapangyarihan kaysa sa bomba sa Hiroshima. Sa pamamagitan ng kapangyarihang iyon, ipinakita ng Russia na hindi sila basta-basta maaaring baliwalain. Kasunod nito, nagdesisyon ang United Kingdom na hindi rin sila dapat mapag-iwanan. Bilang isa sa mga pangunahing kaalyado ng Amerika, nakibahagi ang mga British scientists sa Manhattan Project. Ngunit matapos ang digmaan, dahil sa Atomic Energy Act of 1946, tumanggi ang Amerika na ibahagi pa ang kanilang teknolohiya. Dahil dito, nagsimula ang Britain ng sarili nilang nuclear weapons program na tinawag na High Explosive Research. Noong 1952, sa ilalim ng Operation Hurricane, isinagawa nila ang kanilang unang nuclear test sa Montebello Islands sa Australia. Sa tagumpay na iyon, ang United Kingdom ay naging ikatlong opisyal na nuclear power sa buong mundo. Sa Europa, hindi nagpahuli ang France. Sa pamumuno ni Charles de Gaulle, nais nilang maging tunay na independenteng kapangyarihan at hindi umasa sa mga kaalyado. Mula taong 1950, nagsimula silang bumuo ng sariling programa. At noong Pebrero 13, 1960, sa disyerto ng Algeria, isang French colony noon, matagumpay nilang pinasabog ang kanilang unang atomic bomb na tinawag na Gerbois Blue. Sa sumunod na dekada, lalo pa nilang pinabigat ang kanilang arsenal at noong 1968, nakagawa rin sila ng hydrogen bomb. Isa itong patunay na kaya nilang tumindig sa sariling paa sa gitna ng pandaigdigang tensyon. Pagdating naman sa Asia, hindi nagpahuli ang China. Sa simula ng Cold War, tumanggap sila ng limitadong tulong mula sa Soviet Union. Ngunit hindi ibinigay ng mga Soviets ang buong blueprint ng bomba. At nang lumamig ang relasyon ng China at USSR, iniwan silang mag-isa. Ngunit hindi sumuko ang China. Gamit ang sariling mga eksperto tulad ni Chen Nengyang, binuo nila ang proyekto Two Bombs, One Satellite na layuning makagawa ng atomic bomb, hydrogen bomb at satellite. Noong Oktubre 16, 1964, sa Lop Nor Desert, matagumpay nilang pinasabog ang kauna-unahang nuclear bomb ng China. Isang makapangyarihang mensahe. Kahit walang buong suporta, kaya nilang makipagsabayan. Sa Timog Asya, sumunod ang India. Sa pamumuno ni Jawaharlal Nehru, nagsimula ang kanilang nuclear program para sa enerhiya.
Ngunit nang pumutok ang tension sa border nila at ng China, at lalo na noong sumabog ang nuclear bomb ng China noong 1964, napilitan ang India na pag-isipan ang sariling depensa. Lihim nilang sinimulan ang Smiling Buddha Project at noong Mayo 18, 1974, isinagawa nila ang unang nuclear test sa Pokhran Desert. Tinawag nila itong isang peaceful nuclear explosion, pero malinaw sa buong mundo na hindi ito basta para sa enerhiya. Noong 1978, sa ilalim ni Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, sunod-sunod na nuclear tests ang isinagawa, tuluyang kinilala ang India bilang isang nuclear weapon state. At gaya ng inaasahan, hindi nagpahuli ang karibal nilang Pakistan. Matapos ang pagsabog ng India noong 1974, agad silang nagsimula ng sariling lihim na programa. Si Dr. Abdul Qadir Khan ang naging susi ng lahat. Sa pamamagitan ng pagnanakaw ng disenyo ng uranium centrifuge mula sa Europe, itinayo niya ang Kahuta Research Laboratories. May tulong din mula sa China sa technical na aspeto. Noong 1978, bilang tugon sa nuclear tests ng India, isinagawa ng Pakistan ang sarili nilang test na tinawag na Chagai-I. Simula noon, parehong may nuclear weapons ang dalawang bansang may matagal ng tension sa isa't isa. Ngunit isa sa pinaka-controversial at misteryosong bansa sa usaping ito ay ang Hilagang Korea. Noong taong 1950, nagsimula silang bumuo ng nuclear reactor sa tulong ng Soviet Union. Sa papel, para lamang ito sa enerhiya at siyensya. Ngunit sa likod ng Yongbyon Facility, lihim na umusbong ang ambisyosong planong makagawa ng sariling nuclear bomb. Sa mga sumunod na dekada, tahimik ngunit tuloy-tuloy ang kanilang pag-imbak ng uranium at plutonium. Ayon sa ilang ulat, nakakuha rin sila ng teknolohiya mula sa black market network ni Dr. A.Q. Khan ng Pakistan. Noong 2006, isinagawa nila ang unang nuclear test. Mahina man kumpara sa iba, malinaw ang mensahe, meron na rin sila. Isa pang bansa na puno ng misteryo pagdating sa sandatang nuklear ay ang Israel. Hindi kailanman kinumpirma o itinanggi ng Israel na sila ay may nuclear weapons. Ito ang tinatawag na nuclear ambiguity. Ayon sa mga ulat, may isang pasilidad sa Negev Desert na tinatawag na Dimona, na sinasabing research facility lang daw. Ngunit ayon sa mga eksperto, ito raw ang puso ng kanilang nuclear program. Noong 1986, isang technician na si Mordecai Vanunu ang tumakas at nagsiwalat ng mga litrato at impormasyon tungkol sa Dimona. Inilahad niya na maaaring may hawak ang Israel ng 80 hanggang 200 nuclear warheads. Agad siyang dinukot at kinulong na lalo pang nagpatibay sa hinala ng marami. Hindi ganoon kadali ang paggawa ng sandatang nuclear. Bukod sa napakamahal nitong proseso na umaabot sa bilyong dolyar, kailangan din ng advanced na siyensya, specialized na kagamitan tulad ng enriched uranium at plutonium, at teknolohiya na sadyang mahigpit ang kontrol. May pandaigdigang kasunduan na tinatawag na Nuclear Non-Proliferation Treaty or NPT na layuning pigilan ang pagkalat ng ganitong uri ng armas. Ngunit sa kabila ng mga batas at kasunduan, may mga bansang patuloy pa ring nagsusumikap na makuha ang teknolohiyang ito, kagaya ng Iran. Ang Iran ay matagal ng sentro ng tensyon sa gitnang silangan. Maraming bansa, kabilang ang US at Israel, ang tutol sa kanilang nuclear program. Kamakailan lang, binomba ang ilan sa kanilang nuclear facilities bilang hakbang para pigilan ang pagunlad nito. Sa kabilang banda, may mga bansa namang nagpakita ng kababaang loob, gaya ng South Africa, na noong dekada 70 ay voluntaryong isinuko ang buong nuclear arsenal nila, isang bihirang kaso ng bansa na pinili ang kapayapaan kaysa kapangyarihan. Sa huli, ang pagkakaroon ng nuclear bomb ay hindi lang usapin ng lakas militar. Isa itong mabigat na responsibilidad. Maaaring maging sandata ito ng proteksyon, ngunit maaari ring magdulot ng hindi masukat na pinsala sa buong sangkatauhan. Sa mundong may mahigit 3,000 nuclear warheads, ang tunay na tanong ay hindi kung sino ang may bomba, kundi kung sino ang may disiplina, karunungan at pananagutan para hindi ito gamitin. Sa pagtatapos ng ating kwento, malinaw ang isang katotohanan. Ang kapangyarihang hawak ng iilang bansa
ay sapat na para baligtarin ang takbo ng kasaysayan sa loob lamang ng ilang minuto. Sa isang pindot ng buton, maaaring maglaho ang lahat ng ating pinaghirapan, mga bayan, mga pamilya at mga pangarap. Kaya't habang patuloy tayong namumuhay sa mundong may banta ng nuclear weapons, tungkulin nating lahat bilang mamamayan ng mundo na panatilihin ang kapayapaan, itaguyod ang diplomasya at igalang ang buhay. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, ang kasaysayang hindi madalas itinuturo sa eskwela, huwag mong kalimutang i-like, i-share at i-subscribe dito kay John D. TV. Dito ang bawat information ay totoo, malinaw at may saysay. Ako si John D. TV. Muli nating balikan ang mga kwento ng nakaraan upang hindi natin danasin ang parehong pagkakamali sa hinaharap. Hanggang sa susunod na video, mag-ingat ka, mag-isip at manindigan para sa katotohanan.